Diyan mga kaibigan, i-zoom natin. Pinoy Creepy Files. Diyan nakatira yung lola ng kaibigan namin mga kaibigan. Mayroong kwento. Nandito pala ako kasi nangunguha ako ng aratiles. Ayan. Paborito ko po ito mga kaibigan. Masarap ito. Matamis. Napakatahimik sa lugar na ito pero maraming kwento dito guys. Talaga naman po nakakatakot. Itong ikukwento ko sa inyo ay karanasan mismo ito ng aking kababata na kinuwento niya sa amin pagkatapos nung insidente na yun. Muna tayo ng aratiles. O, ang tawag nito sa amin mga kaibigan ay sarisa. Ayan o. So, mayroon akong kababata mga kaibigan na ang pangalan ay Tata. Itong si Tata ay Ilonggo. Sa aming magkakaibigan, siya yung pinakamatapang. Tapos mayroon kaming kabaryo na matanda sa amin. Bali kaibigan siya ng aking kapatid. Ngayon isinama niya si Tata sa kubo ng lola niya kung saan sila, kasi pinasamahan daw ng tatay yung lola kasi inaaswang daw tuwing gabi, at yung bahay nga po nila ay doon dyan sa mga talahib na yan, likod ng mga punong kahoy na yan. Puro po yan dyan noon. Ito kasi dito, lugar na ito mga kaibigan, puro sagingan. Tapos may tanim ang lola niya dyan ng mga mga gulay. At yun nga po sumama yung si Tata doon sa kaibigan ng kapatid ko. Natanda sa amin ng isang dekada siguro. Sinama siya para may kasama siya doon. Bantayan daw nila yung lola. Ngayon pagdating doon mga kaibigan, nahulog yung aking kinuha na dahon. O, sa mga albularyo, siguro kilala niyo ang dahon na ito, no? O, gamot po ito mga kaibigan. So pagdating doon, ayun, binantayan na nila yung lola. Pero yung kababata ko, hindi niya talaga alam na mayroong aswang. Ang sinabi lang sa kanya na may daw, may nambubulabog daw sa lola. Edi doon na sila, natulog na. Tapos mga bandang alas 12 ng ating gabi guys, bigla na lang may lumagapak o parang na bumagsak daw doon sa kubo ng lola nila kung saan sila nandoon din. Edi pinuntahan agad nila kasi kabilang kwarto yung lola niya. Yung lola niya pala guys, matanda na. Yung masakitin na siya ba. So ayun, dahil yung baril ng tatay nung sinuno na kaibigan ng kuya ko, ginamit niya guys, kasi hinahalukay na yung bubong ay yung pawid. Kumuha siya ng upuan, umatong siya sa upuan, pagkatapos dinikit niya yung baril doon sa sa pawid. Kasi nahalukay daw talaga guys, tao daw talaga yung nasa parang tao daw talaga kasi lundo daw talaga yung pawid. Pagputok guys, tao man talaga. Lumipad, may tapos bumagsak. Tapos yung nasaktan ba,
Pero tao na yung naririnig nila na nasaktan. May pakpak. Tapos nagkabangga-bangga raw doon sa sagingan. Ayun. Yung kaibigan ko na kababata ko kasi ano pa lang naman yung edad niya nun. Nung bata pa ba? Siguro mga ano pa kami nun. Mga first year high school. Natulala siya guys. Kasi hindi niya rin alam na may baril pala si Nuno. Tapos pinaputok na talaga doon sa ibabaw. Yung pagputok, na-shock siya at syempre nagulat kasi yung aswang daw guys, parang kung sa salita namin, nagkapakapa. Kumbaga nangisay daw doon sa ibabaw. Yung nasasaktan daw yung boses na nakakatakot. Tapos nahulog at may tumakbo na nagkabangga-bangga raw doon sa mga sagingan. Kasi yung paligid puro saging guys eh. May taniman sila doon ng mga gulay-gulay, kung ano-ano. Ang negosyo din kasi nila yun, gulay, tanim, benta. Ayun. Talagang na-shock si tata kasi di daw siya makapaniwala na tao daw yung binaril. Oo. Aswang pala. Takot na takot daw siya guys. Sabi niya kasi nga sa grupo namin siya yung pinakamatapang. Wala na daw tao yung kalaban niya. Wag lang daw aswang kasi nakakakilabot daw yung narinig niya na nasaktan ba guys. Yung matungal daw talaga na parang halimaw. Pero tao na yung boses daw, lalaki. Ayun. Hindi, okay na, wala na. Wala na yung aswang. Sus, mga ilang araw guys. May nabalitaan man. Yung taga ano lang din. Taga kabilang, hindi masyadong malayo ba yung bahay. Pagpalagay natin mga 1 kilometer, malayo na rin yun. Namatay daw yung lalaki na asawa. Pero hindi binanggit kung ano yung dahilan ng pagkamatay. Basta inuwi na lang daw guys sa lugar nito. Dayo lang din daw. Inuwi daw sa Visayas. Tsaka doon daw pinaglamayan yung katawan. Hindi nila sinabi kung ano daw ang nangyari. Basta yun lang daw yung inuwi lang daw, bigla daw namatay guys. At sabi nila guys, yung matanda raw na yun, nung hindi pa yun namatay, dumaan-daan daw yun sa kubo ng matanda. Palagi daw yung dumadaan doon na parang may tinitignan daw sa loob. So meron pala talagang mga aswang guys na yung pakay nila yung mga matatanda. Mahirap talaga pag may mga dayo na hindi masyadong kilala o hindi mo pa kilala, tsaka parang ilag sa ibang tao. Yung paborito talaga ng mga aswang, yung mga ganitong lugar na malalayo masyado yung mga kapitbahay. Yun yung ano talaga yung base sa mga experiences ng mga aswang dito sa amin sa Region 12. Ganyan talaga yung mga aswang. Gusto nila yung wala masyadong tao yung lugar. At yun guys, simula no na hindi na siya sumama. Ayaw na niya bumalik doon yung matapang namin na kababata. Kasi baka ano daw ba, yung maghiganti. Pero hindi naman. Kasi yung binantayan nila Nuno, yung matanda, hindi na daw bumalik yung ganun na palaging may umalukay daw sa pawid. At yun nga, pagkaaraan lang ng ilang araw, nabalitaan na namatay daw yung isang kabarangay na nakatira sa gitna ng kanyugan na
sila lang. Ito yung nilalakaran ko ngayon guys. So sobrang lakas ng ulan kagabi. Ngayon ayan, umuulan na naman. Kailangan ko lang magmadali. So mag-ingat po tayo palagi mga kaibigan. God bless po sa inyo lahat. Kung nagustuhan mo yung paraan ng aking pagbabahagi sa inyo ng mga kwento, baka pwede naman po like, comment, at subscribe na rin po para updated kayo sa mga bago kong i-upload. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po muli. Mag-iingat po tayong lahat. Ako si Alex, ang inyong narrator ng BCF.